Bagong lahat sa trade muna habang nag-iintay ng conference finals. Si Austin Reeves nasa trade rumors ngayon after ng first round exit. Based kasi sa report, balik na naman sa dating problema yung LA. Kailangan nila ng isang sentro para next season. Si Gafford at si Claxton ang frontrunner na makuha nila. Hindi gagamitin ng Lakers si Austin Reeves para sa trade sa isang big man na hinahanap nila. Pwera lang kung isang top tier player ang makukuha ng Lakers kapalit ni Austin Reeves. Based doon, may injury pa si Reeves sa hinlalakay sa paa na hindi naman kinailangan ng operasyon. Big deal na injury di umano yun. Ang part ng reason kaya posibleng i-trade ng Lakers si Austin Reeves dahil sa structure ng contract niya. Malaki na yung pwede niyang makuha ngayong off-season, lalo na next year. Nasa $22 million per year ang pwedeng makuha ni Austin Reeves ngayong off-season. Pwedeng umakyat yun sa $42 million per year sa susunod na taon naman. Parang stock market, doble agad ang iaangat dahil yun sa 120 to 140% increase ng kontrata ng player base sa CBA. Nasa $22 million per year ang pwedeng makuha ni Austin Reeves ngayong off-season. Kapag hindi siya pumirma at sa susunod na taon pa, $42 million per year. Parang stock market, doble agad ang inaangat dahil yon sa 120 to 140% increase ng kontrata ng player base sa CBA nila. Ang big trade asset ng Lakers ngayon ay si Austin Reeves, Dalton Knecht at 2031 first round pick kung may mundo pa nun. Kung titingnan naman, hindi ideal na i-trade ng Lakers si Austin Reeves sa ngayon dahil may LeBron pa kung sakali. Siya yung player na nagpapabalanse sa court kahit sa kontrata. Bargain player si Reeves, mahirap siyang pakawalan. Sa off-season kapag kasama ang kontrata ni LeBron for next year, nasa $4 million na lang ang first tax apron na matitira. Nasa $16 million naman ang second tax apron. Limited agad ang galaw ng Lakers dun. Kaya last year hindi sila ganong kaingay sa free agency. Parehas lang ngayon halos yung senaryo. Kapag pinakawalan naman nila si Reeves, mahirap makakuha ng katulad niyang player na $12 million tapos 20 points per game. Masasagip ni LeBron si Austin Reeves na hindi matrade kung siya ay at least bababa ng kontrata kahit kalahati. Yung $4 million sa first tax apron, magkakaroon nyo ng at least $30 million. Base sa report, hanggat hindi siya nakakakuha ng championship, hindi siya magre-retire. Yun nga lang, hanggat hindi siya nagpapababa ng kontrata, mahihirapan siya doon. Pwera na lang siguro kung pupunta siya sa team na kaya magbayad ng tax. Yung Lakers ayaw lumagpas. Kung sakali kasing babalik si LeBron next season, $105 million sa loob ng 2 taon ang pwede niyang pirmahan. Standard contract yun, 1 guaranteed at 1 player option. So pasok pa rin sa structure ng Lakers para kay Austin Reeves sa susunod na taon, kasama na doon si Luka dahil magte-take effect din yung malaking kontrata niya. Ang average age ng nagcha-champion na superstar or youngstar ay nasa 27 to 28 years old. Si Luka papasok na sa edad na yon. Hanggat nandun si LeBron, mapipigil yung traction na to para kay Luka na makapag-build ng lineup para sa kanya. Meron pa kasing unwritten rule sa NBA na ang mga player hindi masyadong dumidepensa kapag first part ng season dahil sa dami ng game. Kaya kapag dumating ang later part or playoffs, tumitindi. Kaya nga sinabi doon ni Charles Barkley, si Luka kahit silya hindi kayang bantayan. Tumindi lang talaga yung depensa ng ibang player ng playoffs. Kaya naman kasing gawin ni LeBron na ibaba yung kontrata niya kahit kalahati para maka-accommodate ng ibang player para kay Luka at hindi rin i-trade agad si Austin Reeves. Ilang taon ng issue sa LA na apektado yung lineup nila dahil sa tax.